Sabi niya sa akin na hindi daw muna siya makakapasok kasi wala daw siyang baon. So sabi ko sa kanya na hati na lang kami sa baon. Tapos hinihingan din niya ako ng load na hindi ko alam kung saan ako kukuha kasi Sabado noon at wala rin akong baon. Tapos sa tuwing mag-uusap kami, lagi niyang isinisingit na wala daw siyang pera. Pinipilit din niya ako na gusto niyang may mangyari sa amin. Nung di ako pumayag ay nakipag-break siya sa akin. Sabi niya napapagod na daw siya kahit wala naman akong ginagawa. Nagkaroon ako ng gusto sa kaklase ko. Naging kami noong August 2022. First boyfriend ko siya at okay naman siya at maayos, maalaga, mabait at gentleman. Naiintindihan ko naman yung sitwasyon niya at mahal na mahal ko siya ng sobra. Tinanggap kong buo yung pagkatao niya at kung ano siya at kung ano yung backstory niya. Then one day ay nanghiram siya sa akin ng 30 pesos kasi wala daw siyang baon. Kinabukasan na binigyan ko siya noon ng 50 pesos. Babayaran niya sana yun sa akin. Tang sabi ko wag na lang kasi ayos lang naman yun sa akin. Hanggang sa araw-araw na kaming nagsasama. Gusto ko siya laging kasama kasi nasanay na ako. At nung gabi ay nag-chat siya sa akin. Hindi daw muna siya makakapasok kasi wala daw siyang baon. Nabi ko sa kanya na hati na lang kami sa baon ko kasi ayos lang naman yun sa akin. At gusto ko rin naman siyang makasama. Hanggang sa araw-araw na lang ay palaging yun ang rason niya. Tsaka napapansin ko rin na parang inaabuso na niya ako. Linggo nun at magtatrabaho daw muna siya. At biglang nag-chat siya sa akin na wala daw siyang baon bukas kaya daw hindi daw siya makakapasok. At sakto naman na may ipon ako nun. Sa school na kami nagkita at sa kantin biglang lumapit yung tropa niya sa akin. Nangihingi rin siya ng baon pero ang sabi ko hati na kami. So binigyan ko siya ng 100 sa kanya para makakain siya. And then nung lunchtime na ay nasa room kami ng tropa niya at inaya niya akong kumain. Tinanong ko siya kung nakakain na ba siya at ang sabi niya wala pa. So nagtataka ako kung saan niya ginagastos yung mga binibigay ko. Kaya't lumabas na lang ako at bumili ako ng pagkain naming dalawa. Sa pera ko pa rin yun kinuha. Hanggang sa nung uwian na. Hindi naman siya nangihingi sa akin pero alam mo yung meron siyang kausap na tropa niya. Sabi niya, pre wala na akong pamasahe, meron ka ba dyan? Malakas yung pagkakasabi niya kaya't ako na rin yung nagbigay ng pamasahe niya pa uwi. Na ang gusto niya pa nga pati tropa niya ako yung magpamasahe At pagka uwi ko na ng bahay, nag-chat sa akin na kailangan daw niya ng load kasi tumatawag daw siya sa papa niya. Samantalang nabanggit niya sa akin na wala silang connection ng papa niya. Na ang sabi niya pa nga hinahanap niya pa yung papa niya Pinagmamadali niya ako noon at ako naman yung nape-pressure noon. Na kasi hindi ko rin alam kung saan kukuha kasi Sabado noon at wala rin akong allowance noon. Meron pang isang beses na tumawag siya sa akin kasi kailangan daw ng tito niya ng 60 pesos na load. Tapos narinig ko yung usapan ng tito nila. Tumatawa siya sabay sabi niya ng magbibigay yan, mapera yan Tinry ko na hindi siya bigyan para malaman ko kung magbabago ba siya or hindi. Kasi halos ako na yung nagpapaaral sa kanya To the point na binibigyan ko pa siya ng jersey. Tapos ang gusto niya pa ay dalaw-dalawin ko siya sa bahay nila. At sa tuwing mag-uusap kami palagi niyang isinisingit na wala kasi akong pera ngayon tsaka wala kaming makain. Na minsan minumura niya pa yung mama at lola niya at ang sabi niya hindi daw siya binibigyan ng baon. Ayoko rin naman sa tropa niya kasi puro manyak. Na hinahayaan lang akong basusin ng mga tropa niya. Nung minsan kasi nasa school ako, naka-white t-shirt ako noon at bakat talaga yung bra ko. At doon na nagsimula na binabastos ako. At ang nakakainis pa sinasabayan niya pa yung mga tropa niya sa pambabasta sa akin. Tapos yung pinsan niya kinausap ako. At ang sinabi daw sa kanya ng boyfriend ko, gusto daw na may mangyari sa aming dalawa. Tumanggi ako kasi bata pa ako. At ang gusto ko ang makakakuha nun ay yung mapapangasawa ko. Pinipilit niya talaga ako at ang gusto niya may mangyari talaga sa amin. Kinabukasan ay nakipag-break siya sa akin kasi napagod na daw siya sa akin. Wala naman akong ginagawa sa kanya. Na kasi sa tuwing magkasama kami tahimik lang ako. Oo lang ako ng oo. At nung nakikipag-break siya sa akin, nagmamakaawa ako na wag niya akong iwan. At 2 araw lang pagkatapos namin mag-break, na yung pinagsisilosan ko ay sila na pala. Tapos ako na walang pinipiling lugar kahit sana'y umiiyak ako. At dun ko nalaman ng totoo niyang ugali. Kinausap ako ng tropa niya kasi naawa daw siya sa akin. Sinabi niya na lahat daw ng binibigay kong pera sa kanya ay binibili daw ng yosi at nagmamariwana raw yon. Na ang sabi pa namamakla daw yung boyfriend ko. Na araw-araw daw ay meron daw pera yung boyfriend ko. Habang kami pa raw ay tinitira din daw niya yung ibang babae. At nalaman ko rin na binibigyan pala siya ng baon ng mama niya. Na kasi dati sa tuwing nag-uusap kami, dati minumura niya yung mama niya. Na ang sabi niya hindi nga daw siya binibigyan nun ng baon. Napakasinungaling niya, Mami Len. Kaya't hanggang ngayon ay nag-iisip ako kung minahal niya ba ako. Sender, Chini. Pagmamahal ba